Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas nating marinig ang salita nga, impyerno. Ito ay isang konsepto na nagdudulot ng takot, pag-alala, at pagtataka sa ating mga puso. Pero ano ba talaga ang impyerno? Anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sama-sama nating tuklasin ang mga paglalarawan ng impyerno sa Biblia at tignan natin kung ano ang maaari ituro nito sa atin tungkol sa kalooban ng Diyos at sa kahalagahan ng pagpili ng tamang landas. Ang Biblia ay naglalarawan ng impyerno bilang isang lugar ng paghihirap at pagdurusa. Ngunit hindi ito isang detalyadong paglalarawan ng isang pisikal na lugar. Mas tumutukoy ito sa isang estado ng paghihiwalay mula sa Diyos na nagdudulot ng matinding sakit at kadiliman. Ang Biblia, bagamat hindi nagbibigay ng detalyadong mapa ng impyerno, nagpaparita nito bilang isang lugar ng matinding kadiliman, pagdurusa, at paghihiwalay sa Diyos. Narito ang ilang pahiwatig mula sa Biblia. Ito ay lugar ng apoy. Ang impyerno ay madalas na tinutukoy bilang isang lugar ng apoy. Makikita ito sa Mateo 13, versikulo 42. Ito ay nagsisilbing simbolo ng matinding paghihirap at pagdurusa. Ang apoy dito ay walang hanggan. Ang imahe ng apoy ay paulit-ulit sa mga paglalarawan ng impyerno. Sa Mateo 13, versikulo 42, sinasabi ng Biblia, at itatapon sila sa nagniningas na horno, doon ay magdadalamhati at magingit-ngit ang kanilang mahangipin. Ang apoy ay kumakatawan sa matinding paghihirap, kapwa pisikal at espiritual. Hindi ito isang ordinaryong apoy na madaling mapatay, kundi isang apoy na tag-aapoy magpakailanman. Pangalawa ay ang lugar ng kadiliman. Ang impyerno ay inilarawan din bilang isang lugar ng kadiliman. Makikita ito sa Mateo 8, versikulo 12. Ito ay napapakita ng kawalan ng liwanag at pag-asa. Ang kadiliman ay walang katapusan. Ang impyerno ay hindi lamang isang lugar ng apoy, kundi pati na rin ang kadiliman. Sa Mateo 8, versikulo 12, sinasabi ni Jesus, ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magdadalamhati at magngingit-ngit ang kanilang mahangipin. Ang kadiliman sa impyerno ay kumakatawan sa kawalan ng pag-asa, liwanag at kadahilahan. Ito ay isang estado ng walang hanggang kadiliman, kundi sang walang ng anumang pag-asa sa pagbabago. Pangatlo ay ito ang lugar na paghihiwalay sa Diyos. Ang pinakalagang aspeto ng impyerno ay ang paghiwalay sa Diyos sa Mateo 25, versikulo 41. Ang paghihiwalay na ito ay nagdudulot ng malaking sakit at pagdurusa. Ang paghihiwalay sa Diyos makikita rin sa Apokalipsis 21, versikulo 8 na sinasabi, ngunit para sa mga duwag, mga hindi man naniniwala na mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga sinungaling, at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay nasa lawa ng pagdiningas ng apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang paghihiwalay na ito ay nagdudulot ng matindig sakit at pagdurusa dahil ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng kagalahan, kapayapaan at pag-ibig. Bagamat hindi natin dapat gawing nakakatakot ang impyerno, mahalagang tandaan ang babala nito tungkol sa kahihinatnan ng pagtanggi sa Diyos. Ang pagpili natin kay Kristo ay nagbubukas ng pinto sa buhay na walang hanggan kasama niya. Habang ang pagtanggi sa Kanya ay hahantong sa paghihiwalay mula sa Kanya magpakailanman. Hinihikayat ng Biblia na piliin natin ang landas ng pan-ibig at pagsunod sa Diyos upang makatakas sa mga kahihinatnan na impyerno.
Ang paglalarawan ng impyerno ay nagsisilbing babala sa mga taong tumatanggi sa Diyos. Ang layunin nito ay hindi takutin ang mga tao, kundi upang hikayatin silang magbalik loob kay Jesus, ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Inihikayat din ng Biblia na piliin natin ang landas ng pag-ibig, pagsunog sa Diyos, upang tayo ay makatakas sa kahihinatnan na impyerno at makatanggap ng buhay na walang hanggang kasama ni Jesus. Ang mga salitang impyerno, Gehenna, lawa ng apoy, at huhuman ay madalas nating gamiting ilarawan ang lugar ng paghihirap at paghiwalay mula sa Diyos. Nasa Mateo 5, versikulo 22, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mong magalit sa kanyang kapatid ay mapaparusahan. Ang sino mong magsabi ng kanyang kapatid, ikaw hangal, ay mapaparusahan na ng Sanhedrin. At ang sino mong magsabi, ikaw hangal, ay mapaparusahan sa apoy ng Gehenna. Sa Marcos 9, versikulo 43 hanggang 48, kung ang iyong kamay ay naging sanhi ng iyong pagkahulong, putulin mo ito. Mabuti naman, pumasok ka sa buhay na may isang kamay kaysa sa magkaroon ng dalawang kamay at maipatapon sa Gehenna, sa apoy na hindi namamatay. Kung saan ang kadalang uod ay hindi namamatay, sa ang apoy ay hindi namamatay. At kung ang iyong paa ay naging sanhi ng iyong pagkahulong, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na pilay kaysa sa magkaroon ng dalawang paa at maitapon sa Gehenna, sa apoy na hindi namamatay, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. At kung ang iyong mata ay naging sanhi ng iyong pagkahulong, alisin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na bulag kaysa magkaroon ng dalawang mata at may patapon sa Gehenna, sa apoy na hindi namamatay, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Ayon naman sa Apokalipsis 20, versikulo 10, at ang diablo na nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, kung saan naroon ang hayop at ang huwat na propeta, at papahirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Mahalagang tandaan na ang paglalarawan ng impyerno sa Biblia ay hindi layuning takutin tayo, kundi upang mabigay ng babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa Diyos.